Ombudsman nag-issue ng suspension order against Sergeant at Arms of the Senate. Marami yung mga tanong dyan. Pero i-review natin yung mga pangyayari. Before, kasi sabi niya nagpaputok daw ang mga security ng Senate. They are called they're under the office of the Sergeant at Arms, which is under the office of the Senate President. The day before siya nagpaputok, at nagpaputok sila dahil may nagbabarina doon sa pader ng Senate na nakadikit parang pagitan ng GSIS building. May nagbabarina, tatangkang pumasok. At napatunayan naman dahil may nahuli naman silang tao. Hindi po ba? Hindi naman ho yun multo. May ghost project ba yung GSIS na yan? Maliban pa dun sa bigla na lang may letter ang GSIS President na si Veloso to the NBI para i-secure sila. Ano ka ba dyan, Mr. Veloso? Bakit NBI? Sindikato ba? Ang threat sa'yo, sindikato? NBI para lang yan sa mga syndicates eh. Di ba? Eh, ginagawa nyo na sa mga alleged common crimes. Eh, katawa-tawa. O hindi naman guni-guni. May tao naman talaga silang nahuli na sinabi, inutusan siya ni attorney so-and-so na NBI officer. Siyempre, nagpaputok ang mga tao ng Sergeant at Arms para warning shot. Di po ba? Kung ako, gagawin ko rin yun. Kung may mag-attempt papasok sa bahay ko, siyempre, magba-warning shots ako. Natural yun. Diba? Lalo na hindi mo naman siya nakikita talaga, madilim. May malay mo kung siya lang isa doon. O kaya, baka meron pa siyang doon, mga RPG ba? Boom! Butas ang pader dyan sa RPG. There was certainly an imminent danger. Tama. So they did what they're supposed to do. Their job was to protect the senators and all the people inside the Senate. So what they did was fire warning shots. So kung may exchange of fireman dahil sumagot yung pinagwa-warning shot nila, hindi nila kasalanan yun. In fact, it bolsters their belief and the facts that the intruders are armed, hindi ba? At bakit naman ninyo papasukin ang Senado? Siyempre, niisip nila talagang huli nila si Bato. Dead or alive. Of course, even if BBM denies it, na sabi niya wala siyang sinungaling ka naman talaga BBM eh. Yan na talagang alam mo, yung mga adik. Hindi naman malayo sa kanila magsinungaling sila eh. Kasi they are paranoid. They're distant from reality. Kaya nagpaputok. Ngayon, kasalanan pa ng Sergeant at Arms na nag-warning shot siya. Wala namang namatay. Ito pa isa, ang tanong ko, may complaint ba against him? Kasi paano magka-jurisdiction ng ombudsman kung wala siyang complaint? Kasi sinasabi niya preventive suspension, dapat may complaint. Bago siya magka-jurisdiction. Wala namang pinakita ang complaint. Number 2, basta magsususpend siya dyan, sino ba mag-enforce ng order na yung suspension na yan? Hindi ba ang Senate President? Hindi ba may sarili ding investigation ang Senate President? Dapat Senate President ang nag-iimbestiga. O sabihin na natin may kapangyarihan siya mag-imbestiga pero may complaint ba? Hindi basta-basta
Tayo, nagpuputok tayo sa loob ng gusali natin. At mga empleyado tayo ng gobyerno na may authority naman tayo umawak ng baril. O, tapos nagpaputok tayo sa loob ng gusali natin dahil ina-attack yung ang tingin natin ay talagang nakataya ang buhay natin. Sususpend tayo ng ombudsman na walang complaint. Isa pa po, yun pong suspension ninyo na preventive, yun na nga, anong basis niya yung sinasabi ni Senator Marcoleta? Anong basis niya kung wala namang complaint? Diba para? Ang layo naman ito sa ugat. Ako minsan, sobra-sobra na. Paghawak ng kapangyarihan sobra na Huwag na po natin ilayo sa usapan. Talaga po naman ang order ni BBM ay hulihin si Senator Bato. Yan talaga. Lalo na dahil alam nila na papasok yun. Hindi lang dahil huhulihin nila, padala nila sa ICC, kung hindi dahil boboto si Senator De La Rosa para sa bagong Senate President. Yan naman po talaga. Yan po talaga ang dahilan. Pero sumusobra na po itong NBI. Grabe. Long firearms on Senate grounds. O sabihin mo na nasa gate lang sila. Bakit kayo nag-checkpoint doon? Senate grounds yun Minsan nakakaano na talaga ito mga kaibigan. Alam mo, dumaan ako sa martial law. Kaya may tayo balahibo ko dito. BBM, sinungaling ka.